Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, samahan nyo ako. Mag-testing lang tayo ng isang airsoft gas blowback rifle para kay Sir August ng Las Piñas City. Okay, Sir August, this is your Lonex ano ba to? 9.5 M-Lock airsoft gas blowback rifle. Okay? So, dun sa mga hindi familiar, this is a full metal airsoft gas blowback rifle from Lonex, Taiwan. Okay? Tapos, what makes this special is that yung internal parts niya is made of steel. Okay? So, wait lang. Buksan natin. Okay? So, wait lang. Let me show you. Okay? So, actually medyo matagal na rin itong unit na to. Nakabagbag na rin tayo before. Pero, karamihan kasi nung nag-order na to sa akin, ini-pick up kasi sa store. So, hindi ako masyado nakakapag-vlog. Okay? Pero may vlog na ako before. Tapos, isa rin kasi sa mga dahilan kung bakit hindi ko siya masyado nag-vlog. Kasi nga, wala na ako extra mag. Recently kasi, like siguro kalimutan ko na ako ilang months, or 2 to 3 months ago, dumating yung nagkaroon ng mga restock ng mga mugs. Kaya, yun. Parang may mga bumili ulit. Okay? So, parang 2 piraso na lang natin natitira na to eh. Okay? So, ayan guys, makita nyo, steel yung ano niya. So, ito, pakita ko sa inyo. Ito yung magnet. Ayan, steel. So, yung special yung hammer niya, merong roller eh. Kaya mabilis mag-cycle ito eh. Yan, tapos ito yung bolt catch, no, steel, yung, di ko alam kung ano to eh, fire selector, something. Yan, steel. Okay, ito yung trigger, di ba? Yan, steel. Tapos itong, ano ba to? Di ko alam ano tawag dito eh, a trigger guard. Steel din yan. Okay. Tapos, ano pa ba? Ito, ano to? Pin, yung steel, yan, pin, steel. Yan, ano pa ba? Yung ano, sear, nasa ilalim eh. Pero steel din eh. Hammer, ayun o. Yung parang valve knocker, yan. Yung valve knocker, yung pumapalo sa likod ng mag. Yan, yung sa valve. Steel din. Okay, so, ayan. Tapos, ito, yung charging handle, hindi yata. Yung charging handle, hindi yata steel to eh. Hindi. Yung charging handle, hindi. Okay. Pero astig din ko, steel eh. No? So, ito yung bolt carrier group. Ayan, steel. Okay, so, ito kabila. Okay, pati yung ibabaw, steel. Okay, ito isang buo naman to eh. Oh, yan, isang buo yan. So, steel. Okay, isang buo. Kaya medyo mabigat siya. Kaya medyo malakas yung, tawag doon, yung blowback niya, snappy. Solid to pag nagbo-blowback to. Tapos, ang medyo kakaiba rin kasi dito is yung buffer niya. Tama, buffer. Wait. Tigas. Wait. Ayan. Ito yung buffer niya, guys. Tapos yung buffer spring niya, matigas din. Ayan. Ayan yung kapal, oh. Kapal ng spring, oh. Tapos ito, medyo astig to, yung buffer niya. Plastic lang siya. Kaya medyo mabilis din siya mag-cycle kasi nga plastic, no? Tapos ito, meron tong spring sa loob. Ayan. Oh, di ba? So, kaya parang paano ba? Hindi ko rin ma-explain eh. Pero astig siya, basta astig yung ano niya. Snappy siya, hindi siya katulad ng ibang na gas blowback rifle, no? Ngayon, doon sa mga naka-follow sa akin, alam nyo na ito, Sir August, nga pala, tinanong sa akin ni Sir August kung ito ba yung same na unit na ginagamit ko for competition. And the answer is yes, okay? Exactly the same. But, hindi siya stock. Kasi ito yung original form eh, di ba? Yung sa akin kasi, yung ginawa ko, short stroke ko yun. Kasi nga, syempre sa competition, kailangan namin speed, di ba? So, gusto ko, medyo mas mabilis yung double tap ko, parang ganun. So, short stroke ko yun. Tapos, ang ginamit ko na... Wait lang, sasabihin ko ba yung sikreto ko dun? Baka kasi may makarinig eh. O, sige na, sasabihin ko na. Baka sabihin nyo, madamot ako eh. Okay, sabihin ko na, i-share ko na sa inyo kasi wala atang... Nasabi ko na naman yata, pero sa ibang vlog, sa ibang channel, sa kabilang channel ko nasabi. So, ang ginawa ko, hindi yung buffer niya yung ginamit ko. Ang ginamit ko,
buffer ni WE. Yung mga WE na M4 RIS, M4 CQB, mga M4, may buffer yun, di ba, yung kay WE. Yun ang ginamit ko na buffer. Tapos yung spring, yung kay WE na spring din yung ginamit ko. Tapos, sinigyan ko siya ng kalso sa likod para mag-short stroke siya. Okay? So, yun yung ginawa ko sa kanya. Kasi, kapag ito yung ginamit mo, tapos ito yung kinalso mo, kunyari, stock, ginamit mo sa kanya sa competition, tapos sinigyan mo siya ng kalso, sobrang tigas kasi yung spring. Yun yung matigas. Kaya parang ang lakas ng blow, parang ang lakas, parang gigil na gigil siya kasi sobrang lakas. So, yung kay WE kasi, mas malambot yung spring. So, hindi siya ganun kagigil. So, tendency, bumilis, meron siyang blowback, tapos bumilis lang siya. Kasi syempre, kailangan mo yung spring para umabante ulit, di ba? So, hindi naman pwedeng masyado malambot. So, yung kay WE, yun yung ginamit ko, eksakto lang siya, kasi mas malambot yun eh. Tapos, sinigyan ko lang ng buffer. So, tumigas na rin siya. Kumbaga, parang nagkaroon na siya ng tension. Kasi nga, di ba, syempre, ito yung spring. Normal, ganyan. E, nilagyan mo ng buffer. Di ba? Nagkaroon na rin ng tension. Kaya, yun yung ginawa ko sa kanya. So, if ever na, you're watching, tapos you're using this, meron din kayong ganito, tapos gusto nyo sumali sa competition, yun yung gawin nyo. Okay? Yun yung gawin nyo. Tapos, actually, meron pa akong ginawa dun. So, nga pala, dun sa mga interesadong malaman kung what comes in the box, okay? So, aside from the Lonex unit, meron siya kasamang cleaning rod, okay? Tapos, meron siya kasamang ganito. So, yung isa, pang-adjust ng hap. Tapos, yung isa, pang-adjust ng FPS. Kasi meron siya NPAS, okay? Parang katulad siya dun sa mga Redman Toys Edition na BCM or yung mga HK, yung mga Knights Armament na Redman Toys Edition na VFC. Okay? So, merong NPAS. Okay? So, ito yun. Ngayon, yung NPAS ng Lonex, hindi siya same sa NPAS ng mga VFC. Kasi yung kay VFC, yung maximum niya, parang wala siyang hangganan. So, kailangan medyo habang ina-adjust mo siya, chine-check mo kasi hindi ka pa pwedeng sumobra. Kasi kapag sumobra ka doon, baka mabot ka ng 600 FPS, tapos, hindi ka na pwede hindi ka na pwede mag full auto. Parang yung mga burst wala na. Kasi nga, pag umabot ka ng 600 FPS dun sa mga VFC natin, malamang wala ka ng supot na yung blowback mo. Parang ganun siya. Kasi parang lahat ng gas, tapos na lang sa harap. Kasi, adjustment kasi ng valve yun sa loob, di ba? May valve. So, yung gas kasi, sa airsoft, is may palabas, may papunta sa likod. Yung palabas, yung paharap, siya, para pangtulak doon sa BB. Pagkatapos noon, pag lumabas yun, meron pang gas na kasunod. So, paglabas noon, kasi magsisirado kasi yun, mag-close kasi yun eh. Di ba? Syempre, may gas palabas. Tapos, merong valve. Yung valve, susunod kasi yun doon sa pressure ng unang lumabas na gas. So, susunod siya doon, ika-close niya yung harap. Pag close niya yung harap, syempre, close na yung harap, saan na mapupunta yung gas? Sa likod na, kasi sa likod open eh. Ganun siya. So, ngayon, yung mga NPAS kasi, ang ginagawa niya, itong valve na to, parang siya, pinapalayo niya dito. Parang ito yung butas, di ba? Parang ito yung nag-close. Ang ginagawa ng NPAS, ito, pinapalayo niya. So, tendency, since mas malayo na to, pag umabante to, mas matagal siyang mag-close. Kaya mas maraming gas na pupunta rito. Kaya mas mataas yung FPS. Kaya maabot tayo ng 550, ganun. 520, 540, 560. Nagets nyo? Ganun siya. Ngayon, syempre, pag sumobrang layo na, sobrang hirap ng, pag ito, umabante na, paano ba explain? Hindi ko rin ma-explain eh. Basta, pag nasobrahan kasi, ito sobrang layo na, pag bumaril ka, tapos parang nagiging supot na yung dito. Mapapansin mo yung pag-blowback na, nagiging supot na eh. So, hindi ka na parang wala nang burst. Unlike kapag yung ganito kasi, yung kay Lonex, meron siyang maximum. So, parang, pag nag-adjust ka ng maximum niya, parang, hop, ayaw na. Ayaw nang mag-open. Parang hanggang dun lang. Nagets nyo? So, yung sa kanya, ganun.
meron siyang maximum. Tapos, syempre, yung sa minimum, ang purpose naman, kunyari, gusto mong bawasan. Basically, ilalapit mo tong valve, di ba? Para i-close mo siya. Ang purpose naman nun is para makatipid ka sa gas. Kasi syempre, pagka mas open yan, mas malakas sa gas. Di ba? So, pagka kino-close mo yan, so, na-testing ko kasi before, no? Hindi ko mangyayari pagka close. Yung close yata, nakalimutan ko na kung merong hangganan. Pero, kung meron mang hangganan, wala ring sense. Kasi, before mo pa marireach yung hangganan, yung maximum niya, hindi na siya, wala nang gas lumalabas sa harap. So, parang nagbo-blowback na lang siya. Tapos, walang gas lumalabas sa harap. Parang nag-close na siya. Hindi ko pa nare-reach yung hangganan yata yun. Parang gano'n. So, parang, pag gusto mo i-close, ang purpose is para makatipid ka sa gas, siguro mga 100 lang. So, habang nagte-testing ka, kailangan chinecheck mo, bawas ka, di ba kada bawas mo, tingnan mo kung may lumalabas pa ba na BB. Kung yun ang purpose mo, pero kunwari, sabihin natin, wala kang pakialam. Tapos gusto mong, gusto ko lang mag-blowback kahit walang bala. Ano ba? Pwede ba yun? Walang bala. Tapos, mag-open chamber, mag-open bolt pa rin siya eh. Pag wala nang bala yung mag eh. Oo. So mangyayari sa kanya, kapag sobrang hina yung ano mo, pag sobrang hina yung FPS mo, as in yung valve mo, kinalose mo for the FPS, parang nagmi-misfeed ka. Parang bumabarikat, wala lumalabas. So, medyo walang sense. Okay. So, pwede mo lang siya pahinaan. Pwede mong gawing 300 kung gusto mo, or 250 or something. Kunyari, if you're going to play with your friends, di ba? Siyempre, gusto nyo yung may parang ayaw nyo yung masakit, sobra. Oh, laro tayo, pero huwag masyado masakit. Parang gano'n, di ba? Pwede nyo bawasan yung FPS. Para di naman siya kasi friendly game, tapos nagsasakitan kayo, di ba? So, depende kasi sa inyo eh. Meron naman iba, gusto naman yata nila masaktan. So, gusto nila mataas, di ba? Yata, parang, alam ko meron, masaya sila pag nasaktan sila. Alam mo naman tayo, iba-iba tayo eh, okay? So, yun na naman, yun yung purpose, no? Okay, so, what else is in the box? Merong manual and the magazine. Okay, so itong magazine na to, yung body niya, ano siya, polymer, plastic, no? Pero yung sa loob, bakal. Ano siya, metal siya, zinc alloy. Actually, maganda tong magazine na to. Ang kakaiba kasi dito sa mag na to, is hindi siya same dun sa mga magazine nila WE. Same ba siya kay VFC? Hindi rin eh. Kasi ito kasi siya, di ba? Although polymer siya, yung BB kasi nandito. Hindi siya part nung parang parang naka-enclosure siya. So parang pag tinanggal mo to, yung BB nandito. Ito yung space ng BB sa harap eh. So parang part siya, dumidikit yung BB dito sa may plastic sa body. Nasa siya. Tapos ito, parang hanggang dito lang siya oh. Parang hanggang dito lang yan. Parang pag ganun lang. Yung gas. Gas mo. Pero medyo astig siya eh. So, ito, yung maglip, parang naka-protrude siya. So, parang nakaganon yan, yung maglip, parang nandito. Tapos ito, may space yan dyan dito sa loob. Basta magaling to. Nakalimutan ko na kung ilan yung original na bala net na pwede mo lagay dito. Pero may modification to eh. Pwede mong bawasan yung spring para malagyan mo siya ng mas maraming bala. Nakalimutan ko rin kung may limiter to eh. Nakalimutan ko na, no? So, if ever, Sir August, gusto nyong, di ba may tinanong kayo sa akin kung aalisin yung pang-open bolt. Ito yun, sir, tama yan. To. Yan, may bakal dyan eh. So, ang gagawin mo lang is, ito, meron dalawang screw dito. Yan, Allen. So, bubuksan mo lang yan. Tapos, pag natanggal mo yung screw, natanggal mo to, actually, kahit hindi yata kailangan tanggalin to eh. Basta itong isang buo, mahihila mo yung pataas. Tapos, ma-access mo na tong para dun sa bolt hatch, para pang nagpo-push, pwede mo siyang alisin. Tapos, ibalik mo lang siya. Para pwedeng mag-dry fire ka. Dry fire ba tawag doon? Nagbabaril-baril ka lang tapos sabay kahit walang bala, jug. Ganun. Pwede na maging ganun. Tapos, pwede mo rin, balik rin. Okay? Tapos, actually, ang maganda dito,
meron akong modification na ginawa. Hindi ko alam kung nasabi ko na. Pero anyway, nanonood na rin kayo. And if ever na meron kayo, ito kasing magazine, di ba, polymer siya. Ang ginawa ko, hinanap ko kung saan yung 30. Di ba, naglagay ako ng BB. Tapos, medyo kinapa ako. Saan kaya mo mapupunta yung 30 na bala? Tapos parang something like here yata. So, ang ginawa ko, binutasan ko yan. Kasi hindi mo malalaman di ba? So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng butas dyan, maliit. Tapos, medyo kinikil ko para, syempre, hindi masastuck yung bala. So, ngayon, pag naglo-load ako ng bala, nakikita ko yung bala. Pag nagkaroon na ng bala doon, ibig sabihin, 30 na. Parang gano'n. Nakikita ko na nagkakaroon ako. Ngayon, actually, pwede mo pang gawing, dagdagan mo na mas marami pang butas dyan na maliliit. Para malalaman mo, kunyari, 10, 20, 30, 40. Pero alam ko parang maximum yata na nagawa ko doon sa magazine ko, parang 40 na nagkakamali. Parang 40 siya. Pero pag nagka-competition ako, hindi ko nilalagyan ng 40. Nilalagyan ko talaga mga 30, 31, 32, ganun. Kaya yun yung palatandaan ko para nalalaman ko na may bala. Hindi ko sinosobrahan kahit na unlimited ako. Kasi talagang pagdating ng 30, actually wala pang 30, nag-change mag na ako Parang ganun. Parang medyo realistic yung ginagawa ko. Hindi siya parang katulad sa AEG na 300 na dadaan bala. Nagas mo? Kanya-kanya naman trip, pero okay naman AEG. Yun nga lang, syempre, kapag sabi nga niya once you go with GBB, you don't go back to AEG. Kaya ako actually nahihirapan ako bumalik sa AEG kasi nga pag nag-GBB ka talaga, ang hirap Ang hirap talaga bumalik. Hindi ko alam sa iba. Pero ako kasi talaga parang nung nag-GBB ako, tuloy-tuloy puro GBB Kahit tingnan yung mga vlogs ko, di ba? Hindi ako hihira ako mag-vlog ng mga AEG Pero nakakatuwa naman ng AEG. Okay? Yun. So, let's test this unit na kasi papadala ko na kay Sir Augusto. So, Sir August, to load, you will need a BB loader. Okay? Tapos, yung loading sa kanya sa ibabaw lang talaga. Diretso lang pababa. So, ang ginagawa ko, hinahawakan ko lang to. Walang kasamang loader sa Lonex So, basta ganun lang. Hawakan mo siya dito. Tapos, lalagay mo yung loader dyan. Parang ganyan. Hawakan mo dito. Tapos, press down mo lang talaga siya. Yan, ganyan. Ganun lang talaga siya. Okay? So, do not modify. Do not make any kinds of modification. Kasi, hindi pwede. Okay? Actually, meron ako isang magazine, minodify ko. Kasi nga, di ba, sikip, sabi ko. So, minodify ko, nasira yung nasira yung pag lagyan mo ng baby, hindi na siya nag-hold. So, hindi siya pwede i-modify. Talagang ganyan lang yan. Gamitin mo na. Okay? So, yan, lagyan natin ng gas. Okay. Ayan. Right. Test fire natin. Wait. May nakalimutan ba ako? Okay, wala. Ito. Cover lang to. Okay. So, ayan. Ayan, tigas Okay. Sir August, always remember to, alam mo naman na siguro to, no? Keep your trigger finger out. Okay, so to, inserting the mag. Okay. Teka lang. Baka mabingi ako dito. Alam ko malakas din to Firing. Medyo. 430.8. So, hindi ko na alam kung naka-maximum na yung, yung FPS niya. So, it's either naka-maximum na or pwede mo pang maximum. Lakas, solid. 433. Ito maakyat. 438. $443. Pataas Minsan pababa no? 443. Basta solid to blowback na to, solid. 438.6. Yun, bumababa na siya. Okay? So,
Siguro last shot. Okay, yun. Pababa na siya. 437. Isa pa. Tingnan natin kung ano. 437.8. So, medyo stable na siya, no? Sa 437. Yun yata yung isang maganda rito para stable yung power niya. Hindi siya katulad nung kay WE. Diba kay WE medyo mabilis bumaba? Ito parang hindi. $434, oh. Nasa 430 pa rin siya. Okay? So, okay na siguro yun. Baka maubusan tayo ng bala. Tapos, nakita niyo ba yung ano? So, ito, testingin naman natin for burst mode. Okay, wait. Kita nga ba? So, ito, medyo barilin natin itong part na to. Ayan. Wait, check natin. Wala nang bala eh. Dagdagan natin. Ilan ba yung niligay? Kasi hindi ko rin alam eh kung ano yung nilalagay ko eh. So ito, nilagdagan natin. Dagdagan natin ng gas. Parang walang pumasok ah. Okay? So, switching to auto. Okay, so burst mode. Ito yun, mabilis, diba? Pero parang mas mabilis pa si Wii. Yung kay Wii parang mas mabilis. Pero mabilis din to kasi kay BFC mas mabagal eh. Pero mas malakas yata yung kay BFC, mas malakas yung blowback. Pero malakas din naman to. Yan o. Okay? So, ubusin ko na to hanggang sa mag-open bolt. Ayan. Medyo pahina na yung gas. Pero, nakuha pa rin yung mag-open bolt. Okay? So, removing the magazine. Wala nang bala. Okay? So, switching to semi. Hammer down. Yun. Okay? So, for this unit, this is a very durable unit, Sir August. And to our viewers, this is a very durable unit. This is a very good unit, no? Alam mo yun, hindi ko alam kung nakwento ko niya, alam mo yun, tapos sinisira mo na. Hindi naman sinisira, pero parang hindi ka takot na masira. So, ginagamit ko siya, hindi ko alam kung ilang competition na nasali ko siya. Tapos talang, syempre, champion tayo parate. Okay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro parang, wala, siguro medyo newbie lang. Mga kalaban ko, wala nga masyadong lumalaban sana. Nakalimutan ko na rin kasi pero every time kasi nag-GBB ako, champion eh. Hindi rin naman kasi ako masyadong tumitingin na rin sa kalaban. Parang ako, enjoy ko na lang yung game eh. Diba? So ngayon, ang sa akin lang, ito, wala pa nasisira sa ganito ko. Pero, kailangan tingnan mo yung mga pins niya. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko alam kung itong pin na to, or itong nasa harap, na wala. Nakalimutan ko na kung paano eh. Basta, isang araw na lang pagtingin ko, saan yung pin? Sa mawala yung pin. Kasi nga, di ba, ma-blowback siya. So, yun. Tapos, ito rin yata yung pin dito. Itong pin. May pin dito eh. Kasi parang itong inner, ano ba to? Outer barrel, parang nakakonect lang yan dun sa ano. So, pero actually kasi kinalas ko na yun. After ko na siya kalasin. Kumbaga yung parang kinalikot ko na siya eh. Kinalikot ko na yung hub. Kasi nga, ang isang dito sa unit nito, ang isang ano sa kanya is yung hub up niya parang naka-on. Hindi siya, kumbaga parang, hindi lang naka-on. Parang ano siya, medium or high. Parang ganun siya. Kumbaga, design siya for heavy BB. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, ito, na-testing ko kasi siya before. Parang, ang na-testing ko, kasi usually kasi pag heavy BB, ginagamit ko 0.30 eh. Na-testing ko siya sa 0.30. So, nung binaril ko siya, pagbaril ko, yung ano, yung BB nakita ko, umakyat. Tumataas siya. So, syempre sa competition, pag bumabaril ka, syempre, ang ginagamit namin sa competition, 0.28,
0.25, parang hindi naman yung mga heavy BB kasi pang war game yun, di ba? So sabi ko, hindi pa pwede yung ganito kasi kung sa 0.30 umaangat, siguro mga ano yun, mga 20 feet siguro. Parang ganun, or mga, hindi ko alam mga 10 meters, parang ganun ba? 10 meters, parang aangat siya, 0.3. Parang ganun, kalimutan ko na rin eh. So, ang ginawa ko, yung hop-up niya, so inopen ko siya, kinalas ko siya, tapos yung hop-up niya, meron kasi parang backing. Di ba parang ito yung hop-up, yung goma, tapos dyan yung parang chamber, yung chamber na rubber, di ba? So, dyan magsistay yung rubber. Tapos ito yung parang adjustment, yung nagpa-press. Sa ibabaw niya, parang merong goma. Yung goma kasi na yun, makapal. So, ang ginawa ko, tinabi ko yung goma. Actually, hindi ko na alam saan ko na nilagay yun. Tapos, pinalatan ko siya nagputol ako ng eraser na itim, na kalahati lang na to. Yun yung ginawa ko. Parang kalahati lang or more than kalahati. So, hindi siya medyo, parang may trial and error din siya eh. So, basta, mas manipis dun sa existing, dun sa original. Tapos, yun yung nilagay ko. Kaya parang naka-medyo lang siya. So, medyo na lang. Kumbaga, parang nabawas yung hop niya. Ganun yung nangyari. Kaya nagagamitan ko na siya ng 0.28 pag medyo malapit. Pero pag malayo yata, pag 0.28, parang umaakyat pa yata eh. Pero kasi sa practical shooting, yung mga distance kasi ng mga target namin, parang nasa from 2 meters to 6 meters lang kasi yata eh. Parang ganun eh. 7 meters o minsan. Parang ganun. Mahirap din na yun eh, kasi parang walang standard. Kaya nga minsan, nakakainis din maglaro kasi gulo-gulo nila gumawa ng stage eh. So, basta ganun siya. Binawasan ko. Yun lang naman yung parang napuna ko sa kanya. Na parang design siya for heavy BB. Siguro 0.40 something siguro yung BB na kailangan dito para diretso. Parang ganun. Hindi ko alam eh. Hindi ko na tinaray kasi sayang eh. Namamahalan ako eh. Medyo nasasayangan din ako. Maybe next time, kapag wala na ako magawa, testingin natin. Okay, kasi hahanapin ko pa rin kasi ulit yung backing eh. Tapos, ikakabit ko, tapos, di ba, alam mo yun, parang dami na nating lumabas na airsoft. So, parang, ewan ko lang kung makapag-vlog pa tayo doon sa part na yun. Okay? So, anyway, so, ito, Sir August, okay na tong unit mo. So, I'm going to pack it and I'm going to send it to you na. Okay? So, ayun, Sir August, thank you for your order. Until next transaction po. To everyone watching this video, thank you for watching. Until next vlog. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.